Naninilikado na ngayon mga sangka itong mga senador at mga kongresista na sangkot sa korupsyon. Ang tanong, madadampot na nga ba anumang oras ngayong 2026? May balita tayo dyan mga sangkay. Ay, ito po ay good news, no? Good day mga sangkay, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito pag-uusapan po natin, itong matinding pasabog tungkol po dito sa mga senador. Mga malalaking buhaya po ito. No? Na akala ko nga bago mag-Pasko, may makukulong na sa kanila. Pero wala pa. Okay, sige, maghintay ulit tayo ngayong taon. At mukhang early this year, ito na may magaganap na. Pag-usapan mo natin. Okay, dating gawin, no? Batas ng ating YouTube channel. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, tingnan mo na ngayon sa baba ng video na to. Okay, makikita nyo dyan yung subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe. Tapos may lalabas na bell. Pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ito na nga, mga sangkay. Ito yung balita ngayon. May mga senador di umano na mananagot na. At niluluto na daw, mga sangkay, ang putahe. Ito, tingnan po natin ang balitang ito, mga sangkay. Pinagbawalan umano ang mga senador na banggitin ang pangalan ng matataas na opisyal sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control issue ayon kay Senador Amy Marcos. Sagot naman ng chairman ng komite na si Senador Ping Lacson at ni Senate President Tito Soto, walang basehan ang pahayag ng senadora. May unang balita si Mav Gonzalez. Ilang senador at kongresista umano ang makakasuhan kaugnay ng maaanumalyang flood control project sa January 15. Yun ang hinihintay po natin. January 15. Meron na pong makakasuhan. At alam nyo ba guys, non-bailable po ito. Kapag lumabas na ito, aba mga sangkay, dito na nga po magsisimula ang tunay na laban sa mga kurap. Okay? Ayon sa nabalitaan ni Senador Amy Marcos, January 15, abangan po natin yan. Balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Oh, yan po yung mga, kumbaga, nandun na po sa listahan, mga sangkay. Kaya nga po, kumbaga, nakakatuwa lang. Kasi nga po, panahon ni BBM, may mga ganito ng klaseng pagpapanagot sa mga korap. Noon, mga sangkay, masaya sila eh. Walang aksyon laban sa mga korap. Malalaman lang po natin, ang dami palang korupsyon, pero wala pong naging aksyon. Diba? Ngayon, panahon ni BBM, yung nagkamali sila eh. Akala kasi nila weak leader si BBM. Tinawag nilang weak leader, ayun, niyari sila. Pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. kinukuhanan namin ng pahayag ang mga nabanggit na mga Ayan, ito po yung mga mauuna, mga sangkay. Ako po ay masaya, no, na kahit papano, magiging big break ng Pilipinas. At malalaman ito ng buong mundo na itong mga malalaking isda makukulong dahil sa korupsyon. At syempre, ayusin na rin po yung system para hindi na po maulit yung mga ganitong klaseng pangyayari. batas. Sa nasagap ni Senator Amy, wala pang direktang ebidensya pero inihahanda na rin umano ang kaso laban sa ibang senador. Tanong niya, bakit Senado ang napuntirya? Sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun.
bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang Ganun lang talaga, Senadora. Walang pipiliin dito. Senador ka man o hindi. Basta nangurap. Anong gusto mo mangyari? Exempted yung senators. pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office. Kasama po yun. Wag po tayong advance mag-isip. Wag nating tutuldukan agad, Senadora. Si Romualdez nga, sigurado nang makakasuhan. Yun po kay Vince Dizon eh. Ano bang ginangak-ngak nyo? Diba? Sa small BICAM, bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Balita rin daw ng senadora, bubuwagin na ang ICI o Ayun din po ang alam ko, mga sangkay. Bubuwagin na po yung ICI. Kasi may ipapasa, no? May ipapasa ang Kongreso na siyang pangmatagalan na pong magiging tagatugis sa mga korap. Independent Commission for Infrastructure sa February 1. Ang balita ko, February 1 ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sa isa namang pahayag, sinabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka na wala silang natatanggap na impormasyon o masabi tungkol dito mula sa Malacanang. Dismayado rin si Senador Marcos dahil pinagbabawalan na umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay, yan. Sinagot po yan nila Ping Lacson. Ang alam daw niya, bawal na sabihin mula kay dating House Speaker Martin Romualdez pataas. Mula nung tinanggal Kalokohan yan, anak ng toko. si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH. Ayan, kunwari lang yan. Mga ano lang yan, mga aligasyon. Mga sangkay. We all know naman, Amy Marcos sa 10 DDS. Hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin. Ayaw banggitin. Kasama na nga po dyan. Ewan ko kung niloloko tayo ni Amy Marcos o pinagtitripan lang. Kasi, siya na mismo ang nagpangalan, di ba? Andun sila Jingoy Estrada. Nagreklamo na nga siya kasi puro daw mga senador. Bakit ngayon mga sangkay sasabihin niya na bawal kaming banggitin yung mga malalaking isda? Niloloko yata tayo nito eh. Pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Si Speaker daw, si Bonjing. Nako, sabi si... Bonjing. Pinsan niya yan, si Romualdez. Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit. Hindi guilty. Ando na nga nasa ombudsman na nga kakasuhan na anytime. Saldi ko lang, parating hindi binabanggit yung mga taga-palasyo kahit lumilitaw ang pangalan nila. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, bilang respeto sa lahat ng senador ng 20th Congress at staff ng komite, hindi na niya papatulan ang mga pahayag ni Senadora Marcos na hindi raw patas, hindi totoo at wala raw basihang akusasyon. Sabi rin ni Senate President Tito Soto, imposible ito at walang nagbabawal ng kahit ano sa kahit sino. Imbento raw ang paratang na ito. Yun nga mga sangkay. Amy Marcos, we know naman. Samantala, wala raw duda si Senator Amy. Okay, so ayan po ang mangyayari mga sangkay. No, na may mga makukulong at isa sa mga naka-line up ay ito. Mga sangkay, yung mga naka-line up na mga senador at kongresista, naka-ready na mga sangkay. Ayo ba, isa kayo sa mga nag-aabang dyan? Saan ba yan? Check ko natin. Basta sila, sila Senator Jinggoy, sila yung mga yap, mga sangkay, magkapatid. So, ito po yung mga, kumbaga, kabilang sa mga mayayari. Kabilang po sila sa mga madadali ng ating batas dahil po sa pangungurap. Di umano, ayan po, mga sangkay. Sila. Wag kayo maniniwala na mga senador lang. Ito nga po, mga kongresista. Diba? Pero marami pa po yan. Ako naniniwala mga sangkay, hindi lamang po sila. Marami pa po dyan. Sobrang dami nila.
Kaya nga lang, kailangan ng ebidensya. Yung iba, mga galing magtago eh. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.